Hello, mga tropa kids. Kahit hindi na tayo. Okay na. Sugod na tayo ha. Kumbala sa mag-ama. Ito para kay Doklat muna. Kasi Doklat muna. Pero sangkot na rin natin yung mag-ama. Si ano muna, si Kalinga Prab muna ngayon, tsaka si Doklat. May tatanong lang tayo. Alam niyo yung bahay ni Beyonce? Alam mo, naguguluhan ako dyan. Alam mo, Doklat, may tanong lang ako sa'yo. Kalinga Prab. Bakit nga pala nag-aatrasa ng mga sponsor nyo? Kasi dahil sa pakikialam nyo, di ba? Doklat? Nakarekta ka sa sponsor, no? Pero pinakikialaman ka ng mag-ama, no? May mga gusto kang ipagawa, pero pinapakialaman ng mag-ama. Ngayon, Doklat, sagutin mo ko. Bakit kayang-kaya kayong pakialaman ng mag-ama? Sa mga ipinagagawa nyo dyan, ng mga sponsor. Di ba ikaw rekta ka sa sponsor? Ha? Di ba ikaw nga kumahat ng kontraktor ng mga gagawa dyan? Ang tanong ko lang, bakit nakikialam si Bal Santos Matubang at si Rab Matubang sa mga ipinapagawa ng sponsor dyan? Ito, tanong ko sa'yo ha. Pwede mo sagutin, pwedeng hindi. Kung may pakwan doon ako, tapos pahingin pa muna sa ano, pakwan tayo, hindi ako makapagkape kasi ano eh, mainit. Break time ko ngayon, alas 4. Alas 4 ako nag-break time. Busy eh. Ngayon, habang nagbe-break time ako, ito, magtatanong ako. Ngayon, Doklat o Dr. Love, bakit kayang-kaya kayong pakialaman ng mag-ama? Ako yung naguguluhan. Sa totoo lang. Kayo ba mga tropa kids? Hindi na kayo naguguluhan? Anak naman eh. Hindi ba kayo naguguluhan? Di ba na i-turn over na yan? Medyo lalaliman natin to mga tropa kids. Medyo lalaliman natin ang argumento. Total, ayaw naman lang sumagot. Ibay natin ang tanong. Laliman natin ang argumento. Bakit nakikialam pa sila sa bahay ni Beyonce? Ultimo sinampay, pinakikialaman. Di ba dapat pagka na-turn over na ang bahay sa beneficiary, ay kanila na yon? At kapag ka sinabing kanila na, dapat kanila na. Lahat ng karapatan sa kanila na. Bakit lumalabas na parang walang karapatan ng pamilya sa pamamahay nila? At yung mga sponsor, bakit nawala ng karapatan ng mga sponsor na magpagawa ng gusto nilang pagawa? Kasi pinapakialaman sila. Bakit? Nakanino ba ang titulo niyan? Nakanino ba? Sabagay, wala pang titulo ngayon niya kasi ano eh, bago pa lang eh. Kasi alam ko sa titulo ng lupa, matagal yan eh. Kasi yung hipag ko rito, nakabili sila ng lupa sa Nueva Ecija. Deed of sale lang ang kanila. Tapos, matagal bago nagkatitulo. Pero, nung magkabentahan yun, ang alam ko, sa lupa, deed of sale. Tapos, pag nga deed of sale na, yung nakabili ng lupa na yun, deed of sale lang ang hawak, pero pwede nang patituluhan yun. Pero mahabang proseso nga. At saka malaki gastos. Ngayon, ang tatanungin ko ngayon ganito. Na kanino Dr. Love ang deed of sale? Kanino ka nakapangalan ang deed of sale? Ito, tanong lang. Kanino napangalan ang deed of sale? At kanino mapapangalan ang titulo? At sino ang gagastos sa titulo? Kasi sa titulo, walang kakayahan gumastos dyan ang pamilya ni Beyonce. Alam mo bakit? Ang paglalakad ng titulo niyan ay mahabang proseso at magastos. Yung sa hipag ko, ano eh, 50,000 na nagastos eh. O ngayon, sino gagastos ng titulo niyan? Sino magbabayad para sa pagpapatitulo? Ano ba trabaho ng tatay ni Beyonce? Ano trabaho ng nanay ni Beyonce?
Yan bang titulo ng lupa na yan magiging kanila? O gagastusan ni Rab Matubang ang titulo niya na nagkakahalagang 50 mil? O ewan ko kung paano proseso niyan. Kung yung paglakad ng titulo, kung libre ba yan o ano. Kasi sa hipag ko, pinalakad yun May lumakad nun 50 mil lang hiningi sa kanila At yun, napatituluhan. Ngayon, sino lalakad ng titulo? Yan bang titulo na yun ay may ipalalakad ba yan? O mismong sila lalakad sa munisipyo para patituluhan? Ngayon, yan ang tanong ko. Yan bang lupa nila Beyonce mapapasa kanila o hindi? Yan bang bahay at lupa ni Beyonce, yung bahay ba ay may karapatan ba si Beyonce dyan o wala? Kasi lumalabas para sa ngayon, ang obserbasyon ko, parang lumalabas, parang wala silang karapatan dyan sa bahay. Kasi kahit anong oras silang bulagain dyan, kahit anong oras sila puntahan dyan, pwede. Napupuntahan nga sila ng kahit anong oras dyan nabubulaga nga, nagpa-construction ng tindahan Gastos ng sponsor, wala namang pakialamang, wala namang kinalaman sila Rab Matubang dyan sa gastusin sa bakit ipinasisira nila ngayon yung poste? Bakit sila ba gumastos noon? Pag tinanggal yung poste na yon, kaninong perang nasayang? Pera ng sponsor. At bakit hinahawiran nila ng mag-ama? Bakit, Doklat, pinakikialaman ka ng mag-ama sa ipinapagawa ng sponsor dyan na minamanage mo? Ikaw ang nagmamanipula dyan Ikaw ang nag-ano niya, ikaw ang nagmamanage dyan ikaw ang namamahala dyan sa tindahan na yan Bakit ka pinakialaman ng mag-ama? At bakit itinigil? At itutuloy nga, pero tatanggalin yung post sa harapan. Magkano nagastos sa post na yun? Kaninong perang masasayang? Ngayon, masasayang ang pera na sponsor, pero anong mangyayari? Doklat, kaninong pera ang ginastos nyo? Kaninong pera ang sinasayang nyo? Kaninong pera ang pinambili dyan sa lupa? Sa sponsor yan, alam ko 2 lote yan. Yung unang lote, naliitan sila. At tapos pinabili pa kayo ng isang lote ulit sa likod. Kaya naging lumaki, nagkarugtong. At alam ko pera ng sponsor ang pinambili dyan. Ngayon, ang tanong ko pa isa pa. Darating ba ang panahon na mangyayari kay Beyonce yung tulad nangyari kay Mylene? Tatandaan si Mylene, yung maraming anak, yung nakatira doon sa gilid ng daan na nagtitinda ng pako, nung tabagwang. Alam ko kaya yung susuna yon, yung susuna Pilipit, yung mahaba ganyan kaba, yung nakukuha sa sapa-sapa. Tabagwang yon. Yun ang tinitinda ng Mylene dati, tsaka yung pako. Na namumuhay sila ng maayos doon nung araw. Kahit pa sabihin na ganun ang kalagayan nila, at least namumuhay sila ng maayos. Para sa mga mayayaman, sa mga nakakaluwag sa buhay, iisipin na hindi maayos ang kalagayan nila doon. Pero sa katulad nila, ayos naman ang buhay nila doon Ano nangyari? Hinanapan nyo ng bahay, lupa at bahay. Di ba in-award nyo yun? Bal Santos, Rab Matubang? Di ba yun yung unang pinakabahay na pinakamaganda? Napanood ko yun In-award nyo yun Nagkaroon ng ribbon cutting doon. Nagkaroon ng award. Bakit ang nangyari? Nasaan si Mylene ngayon? Ano nangyari sa ginastos ng mga sponsor kay Mylene noon na binigyan ng lupa, binigyan ng bahay, yung lupa? Ano ba sitwasyon doon? Sabagay, i-research ko pa yan.
Pero dito tayo sa sariwa ngayon. Dito tayo magsasariwa umano. Dito muna sa sariwa tayo. Kasi nakaraan na yun eh. Eh yun naman eh, nabanggit lang. Wala naman ako pakialam dyan. Hindi naman ako naghahabol dyan. At dito, hindi rin ako naghahabol. Ako yung nagtataka lang. Bakit? Parang walang karapatan ng mga sponsor. Ang gusto ng sponsor ay mapaayos ang lagay ng labyanse eh. Kasi kailangan lang pagkukunan ng pera. Gusto magpatayo ng tindahan, bigyan ng kabuhayan si Labianse. Kasi pagka nagkaroon ka ng bahay na ganyan, ba malaki maintenance yan. Bisa kuryente na lang ba? Kailangan may pagkukunan kayo ng pera. Buwan-buwan na pambayad sa kuryente niyan. Tsaka sa wifi. Kailangan talaga magkaroon silang pangkabuhayan. At yun ang ginagawa ng sponsor. Pero ano nangyayari? Bakit pinakikialaman nyo ang sponsor? Bakit parang walang karapatan ng sponsor ngayon? Bakit yung 3 million ba na halaga ng bahay ay solo ng mga vlogger? Kanino bang gastos yan karamihan dyan? Yung lupa, alam ko, si sponsor yon. At sa bahay, alam ko, ma-sponsor yun, pati bintana. Pati mga gamit nga niya sa sponsor eh. Eh ano kaya kayo hinatnan ngayon? Tanong ko lang. Sa palagay mo, Doklat, ano kayo hinatnan Labianse? Kapag kaya na umalma, si Beyonce nakahalata na, tinachansingan na siya. Pumapasan-pasan niya, yung daddy niya nakasandal na rin sa nakatuot. Siyempre, pag nakapasan na nasa ng daddy ni Beyonce. Siyempre, yung daddy ni Beyonce nandun sa likod ni Edo. Yung paghawak-hawak sa bewang, tapos paghawak ni Beyonce sa braso ni Edo, kasi gusto niyo magpakilig. Tingin ko sumasahid din daddy sa braso ni Edo eh. Minor yan. Bakit pumapayag ang magulang? Kasi siguro yung magulang wala bang pinangahawakan. Ano, magulang ni Beyonce? Ano, Padi? Ang intindi ko dyan, si Padi. Tsaka si Madi. Eh, yung pangalan niya, nakalimutan ko na. Ang tanda ko lang, si Madi, tsaka si Padi. Kasi, yun ang tawag ni Doklat. Si Madi. Si Padi. Yung ganun sa amin kasi, yung kumare, tsaka kumpare. Madi, sa Bicol. Madi, Padi, yan. Ano, Madi, Padi? Baka naman dumating ang panahon na pag umalma kayo sa mag-ama na yan eh, baka balik kayo sa dagat, sa tabing dagat. Nakanino ba ang deed of sale? At sino sa ngayon dapat nilalakad na titulo ng lupa niyan? Kasi napansin ko lang ha, kasi parang wala kayong karapatan dyan. Ultimo sampayin yung pinakikialaman. Tapos, pati pag-construct ng bakod, gusto pakialaman. Yung tindahan, pinakialaman na. Eh yung bakod nga, umatras na eh. Kasi siguro nakakahalata ni sponsor ba? Gagasosan ko yan pagkatapos hindi ako masusunod. At saka baka dumating ang panahon na baka mabaliwala yung pera namin. Kanino mapupunta yung bahay at lupa na yan? Ha? Tanong ko lang. Ako nagtatanong lang. Hindi ako nag-aakusa. Masama ba magtanong, Dr. Love? Doklat? Na kanino ang deed of sale? Kasi hindi binablog eh. Binablog, nagbabayaran. Pero naibablog ba yung ano? Kung kanino ko pangalan ng deed of sale? Pinapakita nyo ba? Sa vlog nyo? Hindi. Wala akong nakikita. Kanino nakapangalan ang deed of sale? Ha? At sino ang maglalakad ng titulo niyan? Tanong ko lang, Doklat. Ano, sasagutin mo, Doklat, o hindi? Ayan tanong ha. Kasi kaya inumpisan kitang tanungin kasi may issue ka ngayon bago eh. Yung foam na binili mo, na halaga 50 mil ka mo, kasama na yung kama. Ngayon, namursyento ka raw dun sa mga foam. Mga foam ha. Ibig sabihin, pag mga, marami. Ngayon, yung ibang foam, bakit hindi naka-vlog? Sino ang bumili ng ibang foam? Yung foam ni Madi, tsaka foam ni Padi. Tanong ko lang. Sagutin mo kung hindi.
Bye-bye!